Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus at siya'y nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalagan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalagan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat tinipon ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, salamat at nandito ka. At dahil dyan, sabihin mo naman sa kabila, at dahil dyan, pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na pagpapalain sila ng Diyos, kahit maulan, nagsimba, pumalakpak ng mas malakas. Salamat po sa inyong pagpunta. Nakakamangha po, lalo na kayong mga deboto, bagamat umuulan, mahirap, masikip, mainit, madumi. At mula nang dumating si Tanggol, delikado na tayo sa Quiapo, nandito pa rin ho kayo. Walang papipigil sa inyo upang makapagsimba, upang makasama ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? At yun po ay talagang may pagmamalaki natin sa mga deboto. Aminin ko po sa inyo, sa ibang simbahan, pag umuulan, malungkot ang pari. Kasi alam niya, konti ang magsisimba. Pero sa Quiapo, hindi ako nangangamba. Hindi ako natatakot kasi alam ko, hindi kayo papipigil sa ulan. Pupunta at pupunta kayo. Hindi kayo papipigil sapagkat
gusto nyong makita ang mahal na Senyor. Amen? At yun po ang aking natutunan dito sa Quiapo. Ako'y isinugo dito upang ipamukha po sa akin ang marubdob na debosyon ng mga tao. Di po lingid sa inyong kaalaman, bago po ako madestino dito sa Quiapo, ako po'y galing sa Makati. Ako'y isang Makatisen. At 17 taon po ako doon. Doon po sa Greenbelt Landmark SM. Kita nyo naman, ha? Mula mall, napunta ako sa palengke. No? At doon po, dahil nga sa tagal-tagal ko doon, ay marami na rin ako nakilala mula sa mga sanggol hanggang naging bata dahil nga 17 taon po ako doon. Kaya sanay po ako na kapag ako'y umiikot doon, ay kilala po ako ng mga tao. Minsan nga ho, pag ako'y kumakain, at may ngumiti sa kabilang mesa, ngumiti din ho ako, magugulat na ako pag magbabayad na ako, sasabihin, ay, Father, binayaran na po nung kabilang table. Ay ko, sayang, hindi ko dinagdagan ang order ko. May magbabayad pala. Kaya ganun po. No? Nasanay po ako na ganoon. At minsan, may oras pa naman po ako bago magmisa, pumunta ho ako doon sa shoe section. Tumitingin po ako ng mga sapatos. At habang tumitingin po ako doon, pinapansin po ako isang ale. Tingin ang tingin sa akin. Sa loob-loob ko, sana malibre ako ng sapatos. No? At nung nakita ko nga tingin siya ng tingin, tumingin na rin ako sa kanya. Maya-maya lumapit siya sa akin. At paglapit niya sa akin, sabi niya sa akin, may size 7 ho ba kayo? No? Napagkamalan pala akong sales boy. No? At ilang beses din naman po akong napapagkamalan, lalo na nung ako'y bago-bago pa hong pari. Meron nga ako isang beses nung ako'y bagong-bagong ordina, nando pa ako sa harapan, nakapambahay pa ako, nagwawalis-walis. May dumating na ale, galing nakasakay sa kotse, puno ng alahas. At sabi, pinaswitan pa ako, sabi niya, tawagin mo yung pare, may blessing ako. At alam ko nga ako, may nakaschedule na blessing. Kaso maaga siya dumating. Kaya sabi niya sa akin, tawagin mo yung pare. Ako naman sabi ko, sige po, sandali lang po. Sa loob-loob ko, mamaya, tignan natin. Lintik lang ang walang ganti. Kaya ako'y bumalik sa kumbento, pumanik na, nagbihis na ako ng sutana ko. Habang ako'y nagpubotones, sabi ko, tingnan natin mamaya pag nakita mo ako. At pagbaba ko nga, nakita niya ako, nakasutana. Natigilan siya, sabi niya, ay, sakristan ka pala. Tawagin mo pa rin yung pare, no? Hindi pa rin siya maniwala na ako yung pare. No? Siguro nga sa akin, buti na lang, ganun lang, maling akala. Pero ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, hindi maling akala. Hindi siya kinilala. Mas masaklap ang naranasan ni Hesus Nazareno. Umuwi pa man din siya sa kanyang tinubuang bayan, sa Nazaret, sa kanyang mga kababata, kapitbahay, kamag-anak. Pero anong nangyari? Bagamat nababalitaan na nila yung mga himala niya, nababalitaan na nila yung mga ginagawa ni Hesus Nazareno, yung kanyang pagpapangaral, bagamat sumisikat na si Hesus Nazareno, nung umuwi siya sa sarili niyang bayan, hindi siya kinilala. Napakasakit. Siguro iba sa inyo, sasabihin nyo, kung ako lang ang kapitbahay ni Hesus Nazareno, blessed na blessed siguro ako. Kung ako siguro yung kalaro, kababata ni Hesus Nazareno, masaya siguro ako. Wag ho kayong pakasisigurado. Dahil yung karamihan na nakasama niya, yun pa ang nagtakwil sa kanya. Yun pa ang hindi nakakilala sa kanila. Kaya nga sabi ko po, alam ko na banggit ko na sa inyo to, nakaraan, kung meron dahong sa kabilang buhay
na mga taong ang laki-laki ng paghihinayang hanggang ngayon, napakasaklap ng panghihinayang, ito yung mga taga Nazaret. Biruin mo, nandun na yung anak ng Diyos. Nandun na si Jesus Nazareno. Tayo nga, dumadayo pa dito, pero larawan lang ito ni Jesus Nazareno. Yun, sa kanila, mismong si Jesus Nazareno na. Pero hindi nila siya nakilala. Anyari? Bakit? Ano yung matututunan natin para makilala din natin si Jesus sa buhay natin? Sabi ng mga tao, hindi ba siya yung anak ni Maria? Hindi ba siya yung karpentero? Hindi ba siya yung katulad lang natin? Kasama lang natin? Mapapansin niyo doon mga kapatid, ang panuntunan ng mundo, ang sukatan ng ibang tao. Di ba siya ay yung anak ni Maria? Natatandaan nyo, di ba? Si Maria nga, na-chismis pa noon. Siguro hanggang ngayon, yung mga marites ng Nazaret, tandang-tanda pa nila, di ba yan yung nabuntis bago pa ikasal? Yan yung anak ng disgrasyada. Ang sukatan, pamilya. Aminin natin, minsan, ang pagkilatis natin sa tao, ano bang apelido niyan? Ano bang pamilya yan? Pag may naliligaw siguro sa anak ninyo, yun ang gusto mong paimbestigahan. Ano bang saan ba galing pamilya yan? Maayos ba yung pamilya niyan? Hindi ba yan yung karpentero? Panukatan ng ginagawa, karpentero lang yan eh. Kaya di ba minsan pag merong kayo nakilala, ay, driver lang to eh. Tindera lang ito eh. Wala naman trabaho ito eh. Sapagkat ang laki ginagamit nating panuntunan, yung estado ng tao, ay, wala namang sinabi ito eh. Ingat po tayo. Yan ang mga dahilan kaya hindi nakilala si Jesus Nazareno. Ginagamit nating panukatan, ay, taga Quiapo lang yan eh. Taga Tondo lang yan eh. Tandaan natin, yung mga nang mamaliit at hindi ba siya yung katulad lang natin, taga Nazaret? Kaya diba minsan tayo rin, ang sukatan natin, kababayan natin to kapamilya natin ito Kaya minsan mali pa rin, mali na, kampi pa rin tayo. Pero tama na kasi hindi natin kababayan, hindi natin kaibigan, hindi natin kaalyansa, wala yan. Tapon yan. Walang halaga yan. Yan ang ginawa kay Jesus Nazareno. Kaya sa unang bahagi ng misa ipagdasal natin, mas maging bukas ang puso natin sapagkat baka dun sa mga hindi natin inaakalang pagkakataon, nandoon ng Diyos. Sa mga hindi natin inaakalang pagkakataon, nandun ang Diyos. Akala mo ba ang Diyos lang nandiyan pagkalusugan? Baka ngayon may sakit ka, baka dyan mas lalong nagpaparamdam sa iyo ang Diyos. Minsan nakala natin sa kasaganaan nandun ang Diyos. Pero ngayon sa pangangailangan mo, mas lalo kang kinakausap ng Diyos. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataong panukatan mo, nandun ang Diyos. Pero may mas malaki pa hong kasalanan ang mga taga Nazaret. Hindi lang si Jesus ang kanilang minamaliit. Bakit kaya hindi sila makapaniwalang magaling si Jesus? Bakit kaya hindi sila makapaniwalang mahusay at mabuti si Jesus? Pansinin niyo po yung sinabi niya, hindi ba katulad lang natin siya? Alam niyo po, naniniwala ko ang mga taga Nazaret, maliit din yung tingin sa sarili nila. Naalala niyo si Nathaniel? Sa ibang bahagi ng Biblia,
nung sinabi nila, Andres, nakita na namin yung Mesiyas, si Jesus na taga Nazaret. Anong sabi ni Nathaniel? Meron bang magaling galing Nazaret? Meron bang mabuting galing Nazaret? Siguro nga po, ang Nazaret, napakaliit na bayan, walang halaga sa mata ng mga tao, lalo na sa mga taga-Jerusalem. Kaya siguro mismo yung mga taga-Nazaret, may self-pity. Sila mismo, tingin nila sa sarili nila, hindi, hanggang dito lang tayo. Hindi tayo aasenso, hindi tayo gagaling, hindi tayo husay. Kaya naman hindi rin sila makapaniwala na may katulad ni Jesus, na katulad nila, na pwedeng umangat. Kaya naman, nung may umaangat, hindi yan pwede. Katulad lang natin siya. Kaya pala mga kapatid, ang mas malaking kasalanan ng mga taga-Nazaret, hindi lang si Jesus ang kanilang minamaliit, ang Diyos ang kanilang minamaliit. Sapagkat hindi sila makapaniwala, kayang magpagaling ng Diyos, kayang magpahusay ng Diyos, kayang magpabago ng Diyos. At ito yung ikalawa nating ipagdasal mga kapatid. Talaga bang deboto tayo? Dahil ang tunay na deboto, naniniwala siya, ang lahat makapangyayari sa Diyos. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos sa ibang tao. May magagawa ang Diyos sa iyo. Kung tinutuldukan na natin ng ibang tao, wala na yan. Ganyan na talaga yan. Ikaw din siguro ngayon, baka nalulumbay ka, nade-depress ka, dahil marami ka ng pagkakamali sa buhay. Siguro sinasabi mo, ganito na talaga ako, wala na akong magagawa. Di ba ganun si Tanggol ngayon eh. Nagagalit na sa Nazareno. Ganito na yata ako eh. Wala na akong pag-asang magpakabait, magbago. Mali yan. Dahil lahat kayang baguhin, lahat kayang gawing mabuti, sapagkat ang lahat makapangyayari kay Jesus Nazareno. Kaya nga nandito tayo eh. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. May magagawa pa ang Diyos. Yun yung malaking pagkakamali ng mga taga-Nazaret. Kaya, pinagsimba ka ngayon, may magagawa pa ang Diyos sa'yo. Siguro nga, tad-tad ka ng pagsubok ngayon. Siguro nga, ang daming nakapaligid sa'yo na parang nakakabagsak na ng damdamin. Tandaan natin, kaya nga dumating si Jesus Nazareno sa Nazaret, para ipamuka sana sa kanyang mga kababayan, may magagawa ang Diyos. Sa kanyang panahon, sa kanyang pamamaraan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, si San Pablo, sabi niya, mahina ako, pinagdasal ko sa Diyos, tanggalin tong kahinaan na ito, pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Nagalit ba si San Pablo? Sumuko ba si San Pablo? Anong sabi ni San Pablo? Alam ko na. Kaya hindi ito tinanggal ng Diyos para ipakita sa akin ng Diyos, hindi ako ang may galing. Hindi ako ang gagawa ng paraan. Siya ang magaling. Siya ang gagawa ng paraan. Kaya nga, sabi ni San Pablo, kung kailan ako mahina, doon pala ako malakas. Kaya't mga kapatid, sa pagkapatuloy ng misang ito po yung patuloy nating ipagdasal na paniwalaan natin may magagawa ang Diyos. Sa kanyang awa, kabutihan, habag at pag-ibig, may magagawa pa siya. May magagawa pa siya sa asawa mo, sa anak mo, sa sarili mo, sa bayan natin, sa simbahan natin. May magagawa pa siya kung tulay lang tayong mananalig at susunod sa Kanya. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami
Walang makapipigil sa amin, umulan man o umaraw, mahirap man pumunta rito, sapagkat kayo ang aming pag-asa. Kayo ang tunay na makapangyayari sa lahat. May kapintasan po kami. May kahinaan po kami. May pagmamalabis po kami. Kaya nga't, gaya ng sabi sa Salmo Responsorio, nakatuon ng aming mga mata sa iyong awa, sapagkat ikaw ang magbibigay liwanag sa amin. Makilala ka, makilalang halaga ng aming kapwa, makita ang tunay na plano para sa aming buhay. Mahal na pong Hesus Nazareno, patawad po kung minsan nang mamaliit kami, kung minsan hindi kami nagiging tapat, kung minsan hindi namin kinikilala ang iyong kabutihan sa aming buhay. Liwanagan niyo po kami, ipaalala niyo po sa amin na kayo po ang makapangyayari sa lahat. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Mahal na pong Hesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.